Magandang araw sa iyo. Welcome ulit dito sa ating paghimay. Ang binigay mo sa amin ngayon isang sipi ng grabe, napaka-dense na theological analysis. At ang sentro ng lahat ay isang bersikulo na pamilyar naman siguro sa marami, Juan 16:28, "Nanggaling ako sa Ama at naparito sa sanlibutan, at ngayoy ay aalis na ako sa sanlibutan at babalik sa Ama." Sa unang basa parang ang simple nang, di ba? Oo, parang travel itinerary lang. Eksakto. Umalis, dumating, babalik. Pero ayon dito sa source material mo, hindi to basta-basta. Isa raw tong mapa. Mapa ng isang cosmic process. So, yun ang mission natin ngayon. I-unpack natin yan. Ano ba talaga yung langit? At yung pagbalik sa Ama, hindi raw simpleng pag-uwi. Sige, simulan na natin. Sige. At tama ka dyan. Para maintindihan natin yung buong paglalakbay, kailangan muna nating i-redefine yung start line, yung langit. Kasi ayon sa source, pag sinabing langit, hindi yan isang konsepto lang, dalawa raw. Una, merong tinatawag na langit ng mga anghel. Okay. Ito yung langit na parang bahagi pa rin ng universe natin, ng ating space-time. Isipin mo na lang ito yung capital city ng buong physical creation. Teka, so parang physical na lugar, may address, kumbaga, hindi yung purely spiritual dimension na iniisip natin. Yun mismo. Isang lugar na may hierarchy, may mga trono, may mga anghel. Ngayon, may pangalawa. At ito yung tinatawag na langit ng banal na espiritu. Ito, a completely different dimension na. Wala to sa mapa ng space-time. Ito yung realm ng pagiging walang hanggan, yung infinity. Dito nananahan ng Ama. Got it. Okay, so may physical capital city, tapos may ibang plane of existence. So, base sa teksto, saang langit siya nanggaling? Diyan na nagsisimula yung, alam yun, yung pagka-unique ng interpretasyon na to. Ang pagparito ng anak, ang pagkakatawang tao niya, ay hindi raw mula sa langit ng mga anghel. Hindi. Hindi. Nanggaling siya sa langit ng banal na espiritu. Ito raw yung paraan kung paano yung ikalawang persona ng Diyos na isang infinite being, paano siya nakapasok sa finite nating space-time. Wow! Okay, so pumasok siya sa mundo natin mula sa labas ng mundo natin? That's a huge shift in perspective, no? Oh, Kung ganun, kung galing siya sa labas, sa infinite realm, ang pagbabalik ba niya ay pagbalik din doon? Kasi yun yung logical, di ba? at dito na pumapasok yung pinaka-central na idea ng source mo. Ang pagbalik sa Ama ay hindi raw nangangahulugang pagbalik sa pagiging infinite spirit. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Instead, ang pag-akyat niya ay isang pagpunta sa langit ng mga anghel, doon sa capital city ng universe natin. Teka, bakit doon? At paanong naging pagbalik sa Ama yun kung yung Ama nasa kabilang dimension? Parang may kulang na piece sa puzzle. Yung piece na yan, ayon sa material mo, ay yung konsepto ng pangalan ng Diyos. Medyo abstrakto pero ganito. Sige. Dahil ang walang hanggang Diyos ay hindi kayang makontain o lubos na maintindihan ng mga nilalang sa space-time, gumagamit siya ng isang representasyon, isang proxy, at yung proxy na yon ay ang kanyang pangalan. Parang isang ambassador, isang official representative na dala yung full authority ng pinanggalingan niya. Perfect analogy, yun na yun. At itong pangalanan na to, ayon sa source, inilagay ng Ama sa isang partikular na lokasyon, isang tunay at pisikal na trono doon sa langit na mga anghel. Sa source mo, ginagamit pa nila yung specific na Korean term na Shilche Bojwa o Shilje Bueja. At mahalaga to kasi Anong ibig sabihin nun? actual throne. Binibigyang diin nun na hindi ito symbolic throne lang. Ito raw ay isang totoo, pisikal na upuan ng kapangyarihan. So, wait, let me get this straight. Yung Ama sa konteksto ng pagbabalik ay hindi yung infinite na Diyos mismo, kundi yung kanyang pangalan, yung official presence niya na nasa isang physical throne. Kaya yung pagpunta ng anak sa tronong yon ay pagpunta sa Ama. Ganun ba ang logic? Ganun na nga. Hindi ito pagbabalik sa kanyang original state. Ayon pa sa source, yung totoong pagbabalik sa pagiging kapantay ng Ama sa infinity,
Mangyayari pa lang daw yun pagkatapos ng huling paghuhukom. May phase 2 pa? Oo, yung tinatawag nilang Pekbojwa Desimpan o Bekbojwa Desimpan. Sa ngayon, ang kalagayan niya ay nasa anyong tulad ng anghel. Isang glorious, powerful being na nakaupo sa tronong yon. Isang ruler sa loob ng space-time. Okay, okay. Grabe ang daming information pero nabubuo na yung picture. So phase 1 pa lang pala ito ng pagbabalik. Sige, pag-usapan natin yung implikasyon. Anong ibig sabihin ng pag-upo niya dun sa trono at yung pagpunta niya sa pangalan ng Ama? Anong nakuha niya rito? Dito natin ikokonekta yung konsepta ng mana o inheritance. Sinasabi sa source mo na nang pumarito ang anak sa mundo, dala niya yung pangalan ng Ama. Pero sa kanyang pag-akyat at pag-upo sa trono, opisyal na niyang minana ang pangalan na yon. Parang pag minana mo ang pangalan ng isang pamilya o isang corporation, hindi lang yung pangalan yung sayo, kundi lahat. Lahat ng assets, kapangyarihan, lahat ng authority na kasama nun. Eksakto. Ang pagmamana sa pangalan ng Ama ay pagmamana sa mismong space-time at lahat ng kapangyarihan sa loob nito. Yung pag-upo niya sa trono, yun yung opisyal na pagkumpirma. Parang inauguration niya bilang CEO ng buong sanlibutan. Okay, that's a powerful image. Speaking of images, nabanggit mo yung pag-upo sa trono. Naalala ko agad yung phrase na sitting at the right hand of the Father. Based sa source mo, konektado ba yun dito? Direkta. Direkta itong konektado at nililinaw ng source ang isang mahalagang bagay. Ano yon? Ang Diyos bilang isang walang hanggang nilalang ay walang konsepto ng kaliwa o kanan na tulad ng sa atin. Metaphorical yan. So hindi ito physical location na dito ka sa kanan ko, doon ka sa kaliwa ko. Hindi raw. Sa simbolikong lengguwahe na ginagamit para maintindihan natin, yung kanan palagi ang sumisimbolo sa posisyon ng karangalan, ng pagpili, ng pagmamahal. Ito ang pwesto ng tagapagmana. Heir. So yung pag-upo sa kanan ng Ama ay hindi tungkol sa geography, kundi tungkol sa status. Parang legal term, isang declaration na ito ang tagapagmana ko. Yun. Kaya pala sakto sa sinabi mo kanina tungkol sa pagmamana ng pangalan. Okay, that makes so much more sense now. Yan yun. Ito ay isang pagpapatibay ng kanyang katayuan bilang tagapagmana ng lahat ng nasa loob ng space-time. Isang formal declaration of his authority. Okay, malinaw yan. Ngayon, may isa pang puzzle sa teksto mo. Sabi ni Jesus, ako'y pupunta sa Ama, tapos ang kasunod, dahil daw sa pag-alis niya, mas madakilang mga bagay pa ang magagawa ng mga alagad. Parang, Counterintuitive, di ba? oo, paanong mas magiging powerful sila kung wala na yung leader nila? Anong koneksyon? Ang susi dyan, ayon sa source mo, ay ang pagdating ng ikatlong persona, ang banal na espiritu. Sa source, tinatawag siyang mga aliw o sa orihinal na teksto, bohesa o bohesa. Yung pag-akyat at pag-upo ng anak sa trono ay hindi yung pagtatapos. Ito yung kailangang hakbang para mangyari yung susunod. Okay. Kailangan muna niyang ma-inaugurate bilang hari ng space-time para magkaroon siya ng otoridad na ipadala ang banal na espiritu sa buong nasasakupan niya. So he had to take his position of power first bago niya ma-deploy yung greatest asset niya, which is the Holy Spirit. Parang bagong presidente, no? Kailangan mo nang manumpa bago makapag-issue ng executive orders. Magandang pagkukumpara yan. At dito, nagiging mas personal ang lahat. Ayon sa source, ang ama at anak, hindi sila direktang nananahan sa loob ng mga mananampalataya. Masyado silang malaki. Ang pananahanan nila ay nangyayari sa pamamagitan ng banal na espiritu, at ang espiritu ay ipinadala sa pangalan ng anak, yung mismong pangalan na minana niya mula sa ama. So, the Holy Spirit acts as a conduit? Dala niya yung presence ng ama at ng anak? Parang 3-in-1 package? Precisely. Kaya kapag ang banal na espiritu ay nasa isang tao, para na rin kasama niya ang ama at anak. Ito raw yung paliwanag kung bakit sinabi ng anak na aalis siya pero babalik din. Babalik siya. Babalik siya,
hindi sa pisikal na anyo, kundi sa pamamagitan ng banal na espiritu na nananahan sa mga tao. Yan yung mas dakilang bagay. Yung kapangyarihan ng Diyos hindi na nakakonfine sa isang katawan. Kundi kumakalat na sa libu-libong tao sa buong mundo. Wow, okay. Now it all connects. Ang pag-akyat pala ay hindi paggawala, kundi Pagdami. multiplication of His presence. That's a powerful reframing. Sobra. So, okay, nasundan na natin yung paano at yung ano. Pero ngayon, mag-zoom out tayo. Bakit? Ano yung grand purpose ng buong napakakomplikadong planong ito? Anong endgame ayon sa sources mo? Yan ang pinakamahalagang tanong. At ayon sa source, hindi lang isa ang dahilan. Marami. Una, may legal aspect. Legal. Oo, ang krus ay nagsilbing ebidensya sa korte ng sanlibutan. Ipinakita nito na yung grupo ni Satanas na may specific na tawag sa teksto na Satan Guratte o Satan Guratte ay handang putayin kahit ang sarili nilang tagapaglikha. So, parang exhibit A sa isang cosmic trial? Yun, ito yung ultimate proof ng rebellion nila na nagbigay katarungan sa paghukom sa kanila. Okay, gets. Ano pa? Ikalawa, ito yung paraan para tubusin si Adan, ang representative ng sangkatauhan. At kasabay nito, tuparin ang lahat ng kautusan ng Diyos ng perpekto hanggang kamatayan. Dahil sa perpektong pagsunod niya, binuksan ng anak ang daan para hatulan yung mismong konsepto ng kasalanan. Para bang isinara niya yung isang cosmic loophole. So, a legal victory and a redemptive act. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo, yun yung tilalakay natin kanina. Ang pag-claim ng mana. Sa pag-akyat niya at pag-upo sa trono, kinumpirma niya ang kapangyarihan niya sa buong space-time. Isang akto to ng pagsupil. So ang buong misyon niya, ayon sa pananaw na to, ay isang grand project of restoration. Alisin ang kasalanan at ang epekto nito at punuin ulit ang sanlibutan ng buhay na galing sa Ama. Okay, so para i-recap natin, ang isang simpleng bersikulo pala, Juan 16:28, ay isang roadmap ng isang cosmic, legal at spiritual operation. Yung pagbalik sa Ama ay hindi lang pag-uwi. Isa siyang proseso ng pagmamana sa pangalan, pag-upo sa isang tunay na pisikal na trono, pagkumpirma ng authority at pagbukas ng pinto para maipadala ang banal na espiritu. Grabe. Isang linya ganung kalalim. Napakalalim. Pinapakita nito kung paano ang bawat salita pwedeng maglaman ng isang buong teolohiya. At bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, para pag-isipan mo. Ang sinabi na ang sinumang nakakita sa anak ay nakakita na rin sa Ama. Kung ang pagbabalik ng anak na pinag-uusapan natin ngayon ay isang pag-akyat sa isang trono sa loob mismo ng ating space-time para pamunuan ito, ano kaya ang ipinahihiwatig nito tungkol sa tunay na relasyon ng walang hanggan at ng ating pisikal na mundo? Baka hindi pala sila ganung kalayo sa isa't isa, no? Tulad ng inaakala natin.